ng araw na ito, after this session, you are expected to find terms involved in simple interest and compound interest. Dapat alam nyo na rin makapag-solve ng mga bagay tungkol sa simple interest at compound interest. Sang mag-solve, dapat alam muna natin ang ibig sabihin ng mga sumusunod na vocabularies. Unahin na natin ang lender or creditor. Tutor Ryan? Ito yung tao or institution na nagpapautang sa mga taong may nangangailangan. Ano pa ang mga salitang kailangan nating matutunan, Tutor Rom? Meron rin tayong tinatawag na debtor. Sino nga ba ito? Kung ang mga lender or ang creditor ay mga nagpapautang, ang borrower naman or ang debtor ang mga nangungutang. So, ayan. So, ano pa ang mga salitang kailangan nating matutunan ngayon, Tutor Rom? Siyempre, Tutor Ryan, naandyan din ang date. Yan, ang origin or loan date, ito yung oras, date, or araw kung kailan natin inutang ang ating pangangailangan or kailan tayo nagpautang. Meron pa. Ano pa ang mga Rom? Ayan, syempre. Ano naman kaya ang ibig sabihin, Tutor Ryan, ng repayment date? Sabihin ay kung kailan tayo nangutang, ang repayment date naman ay kung kailan natin kailangang mabayaran ng ating utang. Tutor Rom, ano pa ba? How about ang time or term represented by small letter T, Tutor Ryan? Ang time or term, ito yung pagitan or oras kung kailan ka magbabayad at kung kailan ka nangutang. Naintindihan ba to? Sana madali itong naintindihan dahil ito ay napaka-importanting element sa ating pag-aaralan ngayon. Ano pa ang ibang kailangan nating matutunan, Tutor? Ano naman ito? Ang principal naman ay kung magkano ang pinautang or magkano ang inutang. Meron pa tayong kailangang matutunan. Ano pa ba, Tutor Rom? Ayan, totoo ka dyan, Tutor Ryan. Importante na malaman ng lahat ng mga manonood ngayon ang ibig sabihin ng interest. Ano nga ba ito? Ang interest, principal, after some time, exact na oras, magkano ba ang tinubo ng ating principal? Ano pa ang kailangan nating matutunan, Tutor? Meron rin tayong tinatawag na maturity value or future value represented by capital letter F. Tutor Ryan, ano naman ito? Kung kanina, sinabi kong ang interest ay ang tinutubo ng ating principal, pag pinagsama na ang ating principal at ang ating interest, makukuha na natin ang future value. Ngayon, magpunta na tayo sa ating simple interest. Siya yung interest na kinocompute sa ating principal. So, ang interest natin ay laging constant kahit ilang oras, kahit ilang araw o ilang taon man ang dumaan. So, ang formula natin sa simple interest is I equals PRT or equals sa PTR. So, paano natin ito mas mabilis matatandaan? Para mas mabilis natin itong matandaan, kung PRT, poging Ryan talaga. Or kaya PTR, poging tutor Ryan or poging tutor. Suppose his monthly salary is 10,000 pesos and it was deposited to an account that earns a simple interest of 2.75% per annum. Find the simple interest after 6 months, 1 year, and 18 months. Tutor Ryan, para mas labis po naming maunawaan. Ayan, so meron daw tayong tao na sumasahod ng 10,000 kada buwan at dineposito niya daw to sa isang bangko na tumutubo ng 2.75% kada taon. Hanapin daw ang simple interest pagkatapos ng 6 na buwan, 1 taon, at 18 months. Ano-ano kaya ng mga manonood natin? Nailista na rin nila sa kanilang mga papel ang ating mga given ngayong araw na ito. We have our P principal at 10,000 pesos. Rate is equal to 2.75%. And meron tayong tatlong given time. 6 months, 1 year, at 18 months. So, ibig sabihin, meron tayong tatlong possible answer. Gamitin lang natin ang formula na I equals P times R times T or principal times rate times time. Huwag nating kakalimutan na ang ating rate ay i-convert muna natin sa
decimal at ang ating time ay convert natin into years. So ano ibig sabihin nun? Pag sinubstitute natin ang given, 10,000 times 0.0275 times 6/12. Bakit 6/12? Alam naman natin na may 12 months sa isang taon, kaya i-divide natin yung 6 sa 12 para makuha natin yung 6 months into years, ma-convert natin. Ngayon, pag sinimplify natin yan at in-input natin sa calculator, ang makukuha nating sagot ay 137.50. Hops, huwag kalimutan, ano ang 137.50? Magbigay tayo ng conclusion. So, ibig sabihin, after 6 months, the simple interest is 137 pesos and 50 centavos. Kapag 1 year naman kaya, ano ang simple interest na ating mako-compute? We have our same given principal at 10,000 pesos. Our rate is equal to 2.75%. At ngayon, ang time na natin ay 1 year. At tatandaan, ang ating simple interest formula ay given na ang formula natin na gagamitin ay the product of the principal times rate times time. So, ready na tayo mag-substitute. That is equal to 10,000 times ang decimal form ng ating 2.75% ay 0.0275 times our given year at 1. Okay? So kapag minultiply natin yan, ang ating makukuhang sagot ay 275 pesos. At huwag kakalimutan ang ating concluding statement. Ibig sabihin, or therefore, after 1 year, the simple interest is 275 pesos. How about after 18? Pag 18 months, ganun pa rin ang gagawin natin, parang 6 months lang. Pero we have to substitute 18 months instead of 6 months. So ang formula natin is I equals PRT or interest equals principal times rate times time. So ano yung interest? Interest equals 10,000 times 0.0275 times 18 divided by 12. At kapag sinimplify natin ito, ang makukuha nating value ay 412.50. At huwag natin kalimutan ang ating concluding statement na therefore, after 18 months, the simple interest is 412.50. Ating pyramid para sa simple interest. Ano bang ibig sabihin nito, Tutor Rom? Ayan. So para mas madali nating maintindihan at maunawaan kung ano ang tamang mga formula sa pagsusolve ng mga values natin for simple interest, ay meron tayong tinatawag na simple interest pyramid. Unang-una na dyan, makikita natin yung I sub S, which represents our simple interest. Of course, P represents our principal, R represents our rate, and T represents our time. Ng simple interest na atin na ring nalaman kanina ay equal sa product ng principal, rate, at time. Tutor Ryan, paano naman kaya kapag principal ang kailangan nating hanapin? Kapag principal ang kailangan nating hanapin, alisin lang natin yung P sa formula na to. So matitira ay I of S all over RT. So anong ibig sabihin nun? So simple interest, i-divide lang natin sa product ng rate times time. Huwag kakalimutan, ang time nasa denominator din. So unahin nyo yung pag-multiply ng rate times time bago nyo i-divide yung simple interest sa sagot. Baka kasi malito kayo, baka unahin nyo yung simple interest divided by rate bago nyo siya i-multiply sa time. Baka mali ang makuha nyong sagot. So, pareho silang nasa denominator. Sa formula, gantong magiging itsura niya. P equals I of S all over rate times time. Paano naman kung rate ang nawawala, Tutor Rom? Ayun, kapag rate naman po ang nawawala sa ating mga lahat ng mga nanonood, tandaan lamang na ang ating rate ay nasa ibaba. So, ibig sabihin, rate is equal to the simple interest nasa numerator divided by the product of principal and time.
So katulad sa sinabi ni Tutor Ryan kanina, kailangan makuha muna natin ang product ng ating denominator at ang product na iyon ang i-divide natin sa ating given na simple interest. Ayan. So, Tutor Ryan, paano naman kapag time ang nawawala? Time naman, pareho lang sa ginawa natin kanina. Ang haharangan naman natin ay time, ang matitira ay simple interest at saka ang principal and rate. So, time equals simple interest divided by PR. No? So, time equals simple interest divided by the principal and the rate. Pareho sa kanina, ito ay multiply muna bago ipang-divide sa simple interest. So, So babasahin ko ang ating exercise ngayon. Suppose a man deposited 25,000 to a bank that earns a simple interest of 1.75% per annum. Find the simple interest after 5 years. Also, find the future value. ayan. Tutor So, Ryan. alamin natin kung ano yung problem. Meron daw lalaki na nagdeposito ng 25,000 sa isang bangko na tumutubo ng 1.75% kada taon ng simple interest. Hanapin natin daw ang interest after 5 taon. Tapos, hanapin din natin ang future value. Anong future value? Yung kabuoang pera niya sa bangko after 5 years. So, ano nga ba ang given natin, Tutor Rom? Siyempre, sigurado, nailista na yan ng ating mga manonood ngayong araw na ito. We have our given P is equal to 25,000 pesos. That is our principal amount. Rate is given at 1.75% and our time is given at 5 years. Tutor Ryan, paano naman ang ating solution? I-substitute lang natin yung mga given na binigay ni Tutor Rom sa ating formula, which is P times R times T or principal times rate times time. Huwag ulit kalimutan na ang rate ay dapat nasa decimal. So pag sinubstitute natin, makukuha natin ng 25,000 times 0.0175 times 5. At pag sinimplify natin to, ang makukuha natin ay 2,187.50. Anong ibig sabihin? Siyempre, wag nating kakalimutan ang ating concluding statement. Therefore, after 5 years, the simple interest is 2,187 pesos and 50 centavos. Pero wait, there's more. Simple interest, tinatanong pa ang ating future value. Tutor Ryan, paano ba natin makukuha ang ating future value? Kanina, nung dinefine natin ang future value, sinabi natin na ito ay pag pinagsama ang principal at saka ang interest. So, ibig sabihin, i-add lang natin ang principal at ang ating interest. Ang principal natin ay 25,000. Isasama lang natin yung na-compute natin kanina, which is 2,187.50. So, ang total ng future value natin ay 27,187.50. Anong ibig sabihin nito, Tutor Rom? Magaling, magaling. Ibig sabihin, therefore, after 5 years, the future value of our 25,000 pesos principal amount will now be equal to 27,187.50 centavos. Yan, Tutor Ryan. Ngayon ay dadako naman tayo sa ating compound interest. When we say compound interest, it is the interest computed on and also on the accumulated past interest. So compound interest is a way to earn money because you don't just earn using your original money, but also the interest you. Tama ka dyan, Tutor Rom. So sabi sa ating definition, kapag compound interest, hindi lang yung principal natin yung tumutubo. Tumutubo din yung mga interest ng mga nakaraan. So pagpapatong-patungin natin yung mga interest, kaya mas lalaki ang ating pera sa compound interest. Pakita natin to. Gaya ng tanong ni Tutor Rom, paano natin gagamitin yung simple interest para makuha yung formula natin sa compound interest? So kunwari, nagdeposito tayo sa bangko ng amount na equal sa P at the rate equal sa R. So
Narito natin yung P. After the first year, yung simple interest natin, gaya ng formula natin kanina is P times R times T. So, ang time natin after 1 year ay 1 lang. So, P times R na lang. So, equal siya sa PR. Pero, ang future value, alamin natin. So, kung ito ang interest natin, PR, idagdag natin siya sa principal natin which is P. Kaya ang future value natin ay P plus PR which is equal sa P times 1 plus R pag pinactor out natin ang P. Kaya huwag niyong kakalimutan ng factoring natin. So ngayon, pakita natin after the second year, ang principal na natin ay P times 1 plus R. So kung yun na ang gagamitin nating principal, pareho pa rin ang rate. After the second year, so second year lang yung usapan dito kaya yung time natin 1 year pa rin. Ang formula pa rin natin sa simple interest ay P times rate times time, principal times rate times time. Pero ang gagamitin na natin principal ay P times 1 plus R. So ito na, sinubstitute ko lang. So ito, sinubstitute natin sa P. And yung time natin, 1 year pa rin kasi second year lang naman yung usapan. So, paano natin ito i-multiply? Mukhang magulo, no? Mukhang mahirap. Pero kayang-kaya natin yan. Ang ginawa lang ni Tutor Ryan, yung rate, minultiply niya sa principal. Kaya ang nangyari, principal times rate times 1 plus R. So, ito pa rin yun. Madali lang naman yung ginawa ni Tutor Ryan, di ba? So, dahil ito na yung interest natin, idagdag natin yung interest natin sa ating principal. Ayan, ang principal natin ay P times 1 plus R plus yung interest na PR times 1 plus R. So, makukuha natin P times 1 plus R plus PR times 1 plus R. Anong mapapansin natin sa dalawang term natin? Pareho silang may 1 plus R. At kung ganon, pwede nating i-factor si 1 plus R. At pag pinactor natin siya, ang matitira ay P plus PR. No? So, yung P plus PR may pareho pa rin sa kanila. Anong pareho sa kanila? Tama, letter P, yung principal. So, pag pinactor out natin yung principal, ang matitira na lang sa loob ay 1 plus R. No? So, P times 1 plus R times 1 plus R. Ito yung pangalawang 1 plus R. Pareho na lang yan. Natutunan natin sa ating exponential na ang product, pag same base, i-add lang exponent, 1 plus 1, kaya magiging P times 1 plus R squared. So, ito naman yung magiging principal natin. Paano naman pag ito naging principal natin? Ayan, so, ang principal natin ay P times 1 plus R squared, dineposit natin sa same bank, so ang rate niya pa rin ay R. So, after the third interest, ang time natin 1 pa rin. Ang principal natin, papalitan natin, gagawin lang natin P times 1 plus R squared. So, kagaya ng ginawa ni Tutor Ryan kanina, yung R, i-multiply lang natin sa P. Tapos yung 1, kahit ano namang i-multiply natin sa 1, sarili pa rin niya. Kaya matitira dito, PR times 1 plus R squared. Which is, siya yung magiging interest natin, i-add natin sa principal. Ayan, so P times 1 plus R squared plus PR times 1 plus R squared. Ayan, so makukuha natin ay, factor out natin, mapapansin natin parehong may 1 plus R squared. Factor out natin yun, matitira ay P plus PR. Which is, pag pinactor out natin yung P, makukuha natin is P times 1 plus R times 1 plus R squared. So, makukuha nating future value is P times 1 plus R cubed. Kasi 1 yung exponent nito, idagdag natin sa 2, maging 1 plus R cubed. Unti-unti na siguro kayong nakakakita ng ating pattern. Tignan natin sa susunod kung yung pattern na nakita nyo is mag-a-apply pa rin sa formula natin. So, tignan natin. Kung ang principal na natin ay P times 1 plus R cubed, ayan, i-deposit natin sa bangko na may rate na R. After the fourth year, ang formula natin ay P
times R times T, or principal times rate times time. Ang principal natin ito. Ang time natin is 1 year pa rin. Ang rate natin, R. So, ganun pa rin ginawa ni Tutor Ryan. Yung 1 nawala kasi pagka minultiply ang kahit anong number sa 1, sarili niya. Yung R minultiply lang sa P. Kaya equal to sa PR times 1 plus R raised to the third power. Kung itong interest natin, idagdag natin sa principal para makuha si future value. Ayan. So, makukuha natin ay P times 1 plus R cubed plus PR times 1 plus R to the third power. And pag sinimplify natin yan, kagaya ng pagsisimplify natin kanina, ang makukuha natin ay P times 1 plus R to the fourth. So, mapapansin nyo, i-summarize lang natin kung anong mga naobserbahan natin. Ang future value after 1 year equals P times 1 plus R. Ang Q times 1 plus R squared. At ang future value after 3 years ay P times 1 plus R cubed. Ang future value after 4 years ay P times 1 plus R to the fourth. Anong napansin mo dito, Tutor Rom? Napakagaling at napaka-comprehensive ng iyong pagpapaliwanag, Tutor Ryan. Time ay equal doon sa exponent natin sa ating future value ng ating compound interest. So, ibig sabihin na to, we can conclude that after 30 years, our future value is equal to P times the quantity 1 plus R raised to T. Magaling, magaling. Nakuha na natin ang formula ng future value for compound interest. Ngayon, handa na tayo para sa given example. Suppose his monthly salary is 10,000 and it was deposited to an account that earns a compound interest of 2.75% per annum. Find the future value after 6 months, 1 year, and 18 months. Tutor Ryan? Yan. So, yung problem natin kanina sa simple interest, imbis na sa bangko na tumutubo ng simple interest niya dineposit, yung kanyang pera, dineposit niya ito sa compound interest. So, magkano na daw yung pera niya after 6 months, after 1 year, and after 18 months? So, ano ang given natin dito, Tutor Rom? We have our given principal amount at 10,000 pesos, rate at 2.75%, and time or T which are equal to 6 months, 1 year, and 18 months. So para naman sa ating solution for 6 months, Tutor Ryan? Yan, so isolve natin kapag 6 months. Kapag 6 months, isubstitute lang natin yung mga given natin sa ating formula which is P times 1 plus R raised to time. Ito yung naobserbahan natin kanina. Atin makukuha natin is 10,000 pesos times 1 plus 0.0275 raised to 6/12. Or bakit 6/12? Kasi lagi kong sinasabi or lagi ring sinasabi ni Tutor Rom na dapat ang time natin is in years. Pag sinimplify natin yan, ang makukuha nating value ay 10,136 pesos and 57 centavos. Ngayon, ang concluding statement natin, therefore, after 6 months, the future value is 10,136 and 57 centavos. Paano naman kung 1 year, Tutor Rom? Ayan, napakahusay at siguradong nakakasabay ang ating mga manonood ngayong araw na ito. For 1 year naman, ang ating given pa rin, principal, 10,000 pesos. Our rate is equal to 2.75%. And now our time is equal to 1 year. Using the formula that we have derived a while ago, we need to substitute our given. We have our future value is equal to, ayan, the principal times 1 plus R raised to T. Substituting our given, we have 10,000 times the quantity 1 plus 0.0 raised to 1. And using our calculator, we are going to arrive to our final answer for our future value at 10,275 pesos. Ibig sabihin, therefore, after 1 year,
The future value is 10,275 pesos. After 18 months naman kaya, Tutor Ryan? After 18, gagawin natin, isa-substitute natin, same yung principal, same yung rate, ang nagbago lang ay yung time. Ngayon, isubstitute natin sa formula na F equals T times 1 plus R raised to T. So pag sinubstitute natin yan, ang makukuha nating value ay 10,000 times 1 plus 0.0275 raised to 18 over 12. Kaya sa 18 over 12, kanina pa natin pinauulit-ulit. Pagka naka-months, i-divide natin sa 12 para makuha natin yung year, yung value niya in years. Ngayon, i-simplify lang natin yan. Pag sinimplify natin, makukuha nating value ay 10,415.32. So, ang concluding statement natin, therefore, after 18 months, the future value is 10,415.32. Planning to borrow money amounting to 250,000 pesos. Limbon Rural Bank is offering 1.25% compounded annually. How much will she pay after 5 years? Bibigyan namin kayo ng mga choices. Letter A, 206,071 pesos and 86 centavos. Letter B, 227,660 and 68 centavos. Letter C, 266,020 pesos and 54 centavos. Or letter D, 286,876 pesos and 98 centavos. Alam ko, habang binabasa ang tanong, ay nakapagsagot na ang ating mga manonood sa kani-kanilang mga papel, Tutor Ryan. Kaya excited na kami. Ang naging sagot nyo ay letter C, 266,020 pesos and 54 centavos. Tama kayo! Ngayon, alamin natin kung paano nakuha ni Tutor Rom at ni Tutor Ryan yan. Ano nga ba ang mga given natin, Tutor Rom? Ayan, syempre, we have our given P is equal to 250,000. Our rate is equal to 1.25% and our time is equal to 5 years. Tutor Ryan, para sa ating solution? Pareho lang sa mga ginawa natin kanina. I-substitute lang natin ito sa ating formula, which is future value equals principal times 1 plus rate raised to time. At pag sinubstitute natin ang value na ito, makukuha natin ay 250,000 times 1 plus 0.0125 raised to 5, which is equal sa 266,020 pesos and 54 centavos pag atin itong sinimplify. Anong ibig sabihin nito, Tutor Rom? Therefore, after 5 years, the future value is 266,020 pesos and 54 centavos. Sigurado, Tutor Ryan, na marami ang nakakuha ng tamang sagot at